Sen, ano ha? Isa pa po siguro ang, aywan ko lang, kung gusto niyo pong sagutin itong punto na ito. Kasi doon sa tagpo ng matapos magsalita ang Pangulong Bongbong Marcos, aba naman paglabas na paglabas ng pinto ng plenaryo, kayo po ang nabungaran ang sabi pa naman doon sa mga balita at yung kasama niyo po sa senador, yun daw pong Duterte Black, kasama daw po kayo doon, ano ha? Ay hindi pupunta doon sa sona ng Pangulo. Pero ano daw ba nangyari? Ba't nandun kayo? Mukhang ang Pangulong Bongbong pa po ay yumakap ata sa inyo at mukhang nag-abrisyete pa sa inyo, Sen. Ano ba ano ba talaga nangyari? Sino ba yung nagsabi na ang Duterte Black ay hindi pupunta? Wala akong alam doon. Ang sabi ho ni Senadora Amy, nagsalita ata, si iba pang mga miyembro po ng Duterte Black. Una, Sen, kayo ba kinukonsidera nyo yung sarili na miyembro kayo ng Duterte Black? Hindi ako PDP laban Ayun, Alam nyo naman na nung nangampanya ako, maski na nung 2022, adapted lang ako. Yun, opo. Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Opo. Napagkakamalang kasi tayo na Duterte Black. Kasi nga, nilalaban naman natin ang mga karapatan kahit sino. Yun Nagkataon lang na ang karapatan naman ng mga Duterte, kailangan din nating ibigay yung due process para sa kanila. Napagkakamalan tayo na meron tayong kinikilingan. Hindi. Mapapansin mo sa lahat ng galaw natin, sa lahat ng action natin, palaging yung batas ang gusto nating ipairal. Kung ano yung due process of law. Palaging gano'n. Siguro dahil sa pagiging abogado ko, yung nakikita ko, yung kahit sino, kalaban mo siya o hindi, ibigay mo yung para sa kanya na nakatalagang karapatan sa ilalim ng mga batas natin. Ngayon, wala namang usapan na huwag tayong pupunta. Bakit naman hindi tayo pupunta? Katungkulan namin yon. Ang totoo niyan, bago kami ma-organize, nakapagboto na kami ng umaga, bago kami naghiwa-hiwalay, o itutuloy natin ang ating alas 4, pero doon na tayo pumunta sa Batasan Complex sapagkat para ganapin natin ang ating constitutional duty na inihalal na senador ng ating mga mamamayan, pakinggan natin ang ating Pangulo. Katungkulan namin, constitutional yun Opo. Yun ang dapat na maintindihan ng ating mga kababayan. Wag po kayo makikinig kung kani-kanino na gumagawa po ng usap-usap, kaya lalo pong namamali yung iba. So tama pala yung paliwanag natin isang araw, Nelson. Na kasi sabi nga, Duterte Black. Sabi ko, hanggang ngayon po, hindi ko naman kinukonsidera kayo bilang Duterte Black, bagamat adapted kayo ng PDP laban. Kahit siguro palagay mong Duterte Black ako, pupunta pa rin ako kasi nagsuspindi lang kami ng aming sesyon Pagkatapos naming bumoto ng speaker, ng presidente ng Senado, ang usapan, magre-resume ang ating session at 4 o'clock this afternoon, but we will converge in Batasang Pambansa in time to hear the message of the President. Kasi nakalagay sa Constitution nun dyan. Katungkulan ng bawat senador na pumunta doon. Ngayon, kung ang mga kasama ko, halimbawa, ay hindi pumunta, sila po ang may kagustuhan nun. At sila po yung makapagpapaliwanag kung bakit hindi sila nakarating yung araw na yon. Ngayon, tungkol naman doon sa binati ako ng Pangulo at nagbatian kami, palagay ko naman isang bagay na hindi dapat ipagtaka ng kahit sino man. Senador naman ako, Pangulo naman siya, at kaibigan ko naman siya. Alam mo, hindi naman kami magkamayan man lang, Nelson. Lalo sigurong pagtatakan, nag-isinaban yung dalawa. Ayun ang mas malaking issue. Di ba mamaya, lalo naman tayong Ganyan daw po yung tagpo na yun. Ano daw binulong sa inyo? Kasi pag bulong, sabay palo sa inyo. Parang sabi ni Kanor Bing ipakita mo nga direct. Hindi ko pa nakita. Ipakita mo direct mula sa simula. Yung, yan. Yung mula kanina. Ayan. May binulong sa inyo, Sen bulong nga Alam mo, pagka bulong, nga pala, no? hindi pinaririnig sa iba yun. Kaya nga, kasi kung hindi naman niya binulong, di sana narinig ng lahat. Halimbawa naman, kung pasigaw yun, hindi nyo na ako tatanungin dahil narinig nyo lahat sigurado yun. Yung speaker naman po, yung sabi nyo, may sinabi rin sa inyo nakita mo naman yan. Siyempre magkakilala naman kami ni speaker, di ba? naman.
Diba tinanong kung, paano ka ba nanalo? Hindi ba sinabing, ayaw kang paniwalaan ng broadcaster na nananalo ka, parang ganun. Eh bakit naman yung... Yung iba. bali, nagyakapan din naman kami ni Spi. Ba't hindi nyo man lang itanong, ano ba binulong sa'yo? Kasi yung may naunang tagpo dyan, Sen, na mayroong mga senador din na parang ayaw pansinin ng Pangulo eh. Eh bakit daw nung nauna kayo nakita nag-abrisiete pa sa inyo? Eh magkaibigan nga kami, baka hindi niya kaibigan yan. Ba't nyo, problema ko ba yun? Yun nga, no? Yun ang paliwanag, ha? Naintindihan nyo na. Huwag yun ang... Bakit ba kung binanatan mo yung kaibigan mo, hindi mo na kaibigan? Kasi ako, ugali ko yun. Kahit kaibigan, pag may mali ka, Walang problema. sasabihin ko. Yan ang tunay na kaibigan. Palagi ko sinasabi sa inyo yun, di ba? Maski magkakakilala ko. Pag nakita ko na maring may gusto ko sabihin sa kanya, sa halimbawa, sa katatama ng mga pangyayari, bahala siya sa buhay niya kung hindi niya ako pakinggan. At least nasabi ko sapagkat kaibigan ko siya. Yeah. Sa nangyayari, lalong-lalo na sa nangyayari sa bansa halimbawa. Meron akong sasabihin. Masama ba yun kung sasabihin ko yung totoo? Tama. Kung halimbawa, magdamdam sila ron. Hindi sila tunay na kaibigan. Di ba? Napanood ko kay Fernando Poe Jr. yan eh. Alin? Yung tunay na kaibigan, saan eh? Ganun ba? Anong pamagat na pelikula? Kaibigan lang pala. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Meron yan eh. Meron yan, Ano bang title? Pero, Pasensya na kayo kay Jen Subarjaga. Yan po ay ulianin na po. Pero alam mo talaga, Fernando Poe Jr. yan eh. Anong title niya, Sen? anong dialogue? Anong dialogue? Baka ma-recall namin. Ang tunay na... Hindi mo kaya? Hindi ko maalala. Kasi ang nagsabi pa, naalala ko, si Lito Ansures eh. Yung matanda, yung Lito Ansures, kausap niya yung... Ano magkakasabi? Ang tunay na kaibigan. Ayan niya si ganito ay mabuting kaibigan yan. Pero parang ganun, Sen eh. Basta... Hindi ko maalala eh. Pero alam ko kayo, alam niyo yun eh. Para naman... Masamang kaaway, Yun, mabuting mabuting kaibigan. kaibigan, masamang kaaway. Kasi yung kaibigan niya doon, si Si Vic Vargas ba yun? Vic Vargas. Kita mo, naglabasan yung mga tao dito, tagahangatin po ni Fernando po eh. Di ba? Pagka mali yung kaibigan niya, sinasabi talaga Hindi lang niya kaibigan, magkumpare sila ni Vic Vargas. Yun na nga po, Ayan, magkumpare kasi yung anak ni Vic Vargas noon, medyo salbahing bata eh. Tama kayo. Kapag mali yung kaibigan, pupunahin mo. Pupunahin mo. Sa layo mong maitama. Doon nga may papakita mo yung kadakilaan ng pakikipagkaibigan mo. Kasi kung halimbawa, hindi mo itinatama, na sa palagay mo dapat maitama, wala kang malasakit sa kaibigan mo. Ang tawag doon At yung tunay na kaibigan naman, hindi siya magdaramdam doon sapagkat alam niya kagad na pagmamalasakit sa kanya. Tama kayo. Ang tawag ho doon yan kapag yung kaibigan mo, mali ang ginagawa, pinababayaan mo. Konsentidor ang tawag doon. Konsentidor yun. Ngayon, yung mga politiko, alam mo yung mga politiko, kalahati buto, kalahati plastic. Kaya nga ayaw niya sabihin eh. Hindi naman sila pwedeng makipagkaibigan. Paano makikipagkaibigan yung plastic, di ba? Yun na nga po. Ito, ni-research ko na para wag na tayo magtalo-talo. Interesting yan eh. Ang dialogong, ang mabuting kaibigan, masamang kaaway, pero mas mahirap kalabanin ang taong pinagkakautangan mo ng loob. Yan, Ay binigkas ni Fernando Poe Jr. sa pelikulang Mabuting Kaibigan, Masamang Kaaway. Yan. Tama. Sabi ko sa'yo. Sinasabi ko eh. Pinalabas noong 1991. 1991, sabi Sino yung kapartner niya? Ang tagal mag-isip nung ano ko. Marian de la Riva. Alam niyo. Marian de la Riva. Sabi naman ito kasi, Mary Walter. Mali naman. Ano naman yung sinasabi mo naman dyan? Mary Walter, hindi na. Sobrang kanta naman. Marian de la Riva? Marian de la Riva. Marian de la Riva. Kita nyo na?